naman tayo sa plunder ni Inday Sara bago tayo matapos. O, ito yung plunder, yung i-final sa kanya nitong mga tarantado. Talagang tinatrabaho si Inday Sara. Wala silang makita kay Inday. Kaya yung ano pa rin, confidential funds pa din. Yung kanilang issue, that is just for optics. Unang-una sa lahat, plunder. According to Attorney Guanzon, Inday Sara is an impeachable official. So, yung pag-file pa lang ng kaso, mali na. Final sa ombudsman. Mapapaalis mo lang si Inday Sara through impeachment. At magkakaroon lang ng jurisdiction ang ombudsman kay Inday Sara kapag ka na-impeach na siya. Na-impeach na si Inday? Hindi pa. Magkakaroon lang ng jurisdiction ang ombudsman sa kanya pag hindi na siya vice president. Halimbawa, 2028, di siya tumakbo. Naging normal na tao na lang siya o kaya siya ay naging mayor na, nag-mayor siya. Hindi na siya impeachable. Hindi ko ibig sabihin yung presidente, yung vice president at yung iba pang mga impeachable officers, yung COMELEC, yung Sandigan Bayan, yung Supreme Court, justices, yung mga yan, hindi yan saklaw ng ombudsman. Ang saklaw lang ng ombudsman, ayan, mga senador, yung mga hindi impeachable na mga na mga opisyal ng pamahalaan, yan. Pero si Inday, the fact na hindi pa siya nai-impeach, ba't kayo nag-file ng sandamukal na kaso sa kanya sa ombudsman? Tapos ang dami-dami nyo pang papel, nagsayang pa kayo ng pera. Tinan mo, inasikaso na ni Boying. Hindi. Bakit? Kasi nga, impeachable official si Inday. Oo. So yung plunder, kailangan will go after the impeachment. Katulad kay ERAP, di ba? Nung na-impeach si ERAP sa Kongreso at sa Senado, nagkaroon siya ng plunder case sa ombudsman at sa Sandigan Bayan, kaya siya nakulong. Pag plunder kasi, habang dinidinig pa yung kaso mo, nakakulong ka na. Ganun din kay Gloria Arroyo. Nung wala na si Gloria Arroyo, hindi na siya presidente. Hindi ba nakakilos na ang ombudsman, ang Sandigan Bayan, ikinulong na si Gloria for plunder, di ba? So si Inday Sara, itong ginagawa, nagtali-talinuhan to sila Chelo Magno. Ang bubobo, yun nga yung sinasabi nito ni Guanzon, na putangin ninyo, mas matalino pa kayo sa akin, tagal-tagal ko ng abogado. Naging commissioner pa ako, mga ulol kayo. Hindi impeachable official si Inday Sara. Si ERAP nakulong dahil sa plunder, dahil na-impeach siya. Si Gloria, nakulong dahil sa plunder, dahil natapos na yung kanyang termino bilang presidente. So mga bobo talaga kayo. Ibig sabihin, wala talagang kakwenta-kwenta tong pinaggagawa nyo. These are all for optics. Hirap na hirap kayong pabagsakin si Inday Sara. Kaya nga si Inday Sara bothered, si Inday Sara nagre-react? Hindi. Bakit? Kasi alam niya Inday Sara is a lawyer. She's not just a normal lawyer, ha. Meron siyang schooling at nakapasa siya sa eksaminasyon. Pwedeng maging huwes, judge. Ito si Inday Sara. Hindi lang siya basta abogado. Siya yung kasi pag naging abogado ka, magnonotaryo ka, magre-represent ka ng mga kliyente. Siya hindi, pwede siyang maging judge. Hindi lahat ng abogado pwede maging judge. Pumasa siya doon sa eksaminasyon. Pwede siyang, ganun kagaling si Inday Sara. Tapos itong mga ginagawa niyo, sa tingin niyo matatakot siya? Tanga. Nakafocus siya sa impeachment ng Senado kung mabubuksan pa yan. Pero dito sa ombudsman, binigyan nyo lang lalo si Inday Sara ng reason para tumakbo bilang impeachable official. Mga tanga kayo. Binigyan nyo lang si Inday Sara ng motivation kasi kung si Inday Sara hindi siya tatakbo sa 2028, tatarabahuin siya ng ombudsman. Ombudsman pa si Boying Rimulya until din Kasi 2-3 taon pa lang, 6 na taon, 7 taon yata ang ombudsman So kung hindi siya tatakbong presidente at magiging siyang mayor, halimbawa, putang ina, pakukulong yan ni Boying Rimulya. May paplanderin niya ni Boying Rimulya. Kasi ang plunder, no bail yan. Habang dinidinig pa sa Sandigan Bayan yan, nakakulong ka na. Hindi ba? Kaya ngayon, si Inday Sara mapapaisip, putya, kailangan na akong tumakbo talaga sa 2028 para walang jurisdiction sa akin ng ombudsman. Kasi itong ombudsman, aso nila, tatrabahuin ako nito pag wala na ako sa oposisyon.
So kailangan manalo kong presidente o patay kayo ngayon. O imbis na si Inday Sara ayaw magpresidente, tinulak niyo siya maging presidente. So good job. Palakpakan natin yung mga tanga-tangang sila Chelo Magno. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa mga isinampang reklamo laban sa kanya, kabilang ang plunder. Pagtatakip lang daw ito sa nangyayaring nakawan sa kaban ng bayan. Yan ang Express Report ni JC Cosico. Isa na namang fishing expedition. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang patong-patong na reklamo kabilang ang plunder na isinampa laban sa kanya at 15 pang opisyal ng Utakin mo magsasampa ka ng plunder sa isang impeachable official kundi ba naman kayo mga bopols? Ang ina kasi mga pare wala namang mga alam kasi. Puro propaganda lang, mga adik pa. Tangina tong mga to, mga bugok. OVP at DepEd kahapon ng mga civil society leaders sa Office of the Ombudsman. Nag-ugat yan sa mali o manong paggamit na kabuuang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na hindi ito ang unang pagkakataong hinanapan umano siya ng butas. Ginawa na rin daw yan noon sa pagdinig ng Kamara. Ipinunto rin ng bise ang umano'y pamimigay ng budget allocation sa mga kongresista para siya ipa-impeach. Hinikayat ni VP Sara ang publiko na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa anyang mga paninira. Pagtatakip lang daw ito ng nakawan sa kaban ng bayan. Giit naman ni mamamayang Liberal Party List Congressman Laila de Lima sa dami ng mga ebidensya, paano raw ito magiging fishing expedition? Paanong sa dami ng ebidensya sinasabi ninyo? Pinabubuksan nyo sa ombudsman yung bank account ni Inday Sara. Bakit yung pinabubuksan? Kasi nga, wala kayong ebidensya. You are asking for the ombudsman to ask AMLAC to open yung kanilang bank accounts para makita nyo kung may illegal na mga pumapasok na pera doon. Therefore, wala kayong ebidensya tungkol doon. Meron lang kayong bintang, may haka-haka kayo, pero wala kayong ebidensya na may mga pumasok talaga sa mga bangko na yan. Kasi pagka nagsampa ka ng demanda ng kaso, kailangan may ebidensya ka. Tapos yung ebidensya mo, titingnan yun nung demanda mo, ika-counter nila yun. Pwede ba yun? Na nagsampa ka ng demanda ng wala ka namang ebidensya pala doon sa pag-ikot ng pera, pagpasok, paglabas ng pera sa account niya? Di ba? Yung si Trillanes, sinabi na nga ng AMLAC mismo na yung mga sinasabi ni Trillanes na mga bilyon-bilyon, hindi totoo, walang katotohanan. Tinanong ni Trillanes, saan mo nakuha? Sabi niya sa AMLAC. Sinanong yung AMLAC, totoo ba yung sinasabi ng Trillanes, nakuha siya sa inyo ng dokumento? Sabi ng AMLAC, wala. Hindi totoo yan. Hindi kami nagbibigay ng dokumento ng walang utos ng korte. So doon pa lang palpak na eh. O kaya ito wala ito. Kaya talaga huwag kayo masyadong matakot because again. Ano pa to? Meron pang Supreme Court. Mas mataas ang Supreme Court kaysa sa Sandigan Bayan. Nandyan na nga yung mga ebidensya. Ang dami ng mga ebidensya, voluminous. Ulul, ang daming papel. Yung testimonya, hindi yan ebidensya. Hindi yan hard evidence. Those are testimonial evidence, hearsay. Ang fishing expedition presupposes walang ebidensya. Wala kang ebidensya, kaya nyo nga nire-request na pabuksan yung bangko niya dahil wala kayong ebidensya tungkol dun sa mga pera na napunta pa talaga kay Inday yung pera. Anong prueba mo na napunta sa kanya yung pera? Buksan natin yung bank account niya para makita natin. Gago, ba't ko bubuksan? Kayo yung nag-aakusa. Voluminous evidence, documentary, and of course we can expect testimonial and real evidence. We can expect real. So ibig sabihin wala pa. Sine-expect nyo pa lang eh. Anak ng tinapay Para kay De Lima, good development ang pagsasampa ng reklamo laban sa bise. Ayon pa sa kongresista, ang magiging finding ng ombudsman sa mga reklamo pwedeng maging... Kaya mo nagsayang kayo ng napakaraming papel. Sayang kayo napakaraming pera para lang sabihin ni Guanzon na tatanga-tanga kayo, walang jurisdiction ang ombudsman kay Inday Sara because she's an impeachable official. Magkakaroon lang siya ng jurisdiction pag wala na siya sa posisyon through impeachment or pag natapos yung term niya at hindi na siya impeachable official.
Doon lang kayo magkakaroon ng authority sa kanya. But until then, pakyo kayo, ayan baliktaran. Wala mangyayari dito sa kaso na to, mga ulul. O ayan, I hope kayo ay nag-enjoy sa ating discussion. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Tuloy lang ang laban, huwag tayong matakot. Kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo